Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang pagkakataon muli na makapag-share po sa inyo ng salita ng Diyos na pinamagatang through Jesus' death on the cross, we're sanctified. Mula po sa Hebrew chapter 10 verse 10. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ng Jesucristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili, at iyo'y sapat na. Purihin ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. O amang banal na siyang makapangyarihan, patuloy na rito kami nagpapasalamat sa iyo. Itunghay mo po nawang yung maamumukha sa aming kalagitnaan, saan man naruroon ang mga mahal kong kapatid sa iyo, O Diyos, at lahat ng nakatunghay sa programang Jesus is the Answer. Sa oras nito, Panginoon, thank you for the blood of Jesus na siyang naglinis sa lahat ng aming mga kasalanan. At salamat ng aming gagawing ay magsilbing isang mabangong handog sa iyong harapan. Pagpalain mo kaming lahat sa pag-aaral ng iyong mga salita. In Jesus' name we pray. Amen and Amen. Through Jesus' death on the cross, we're sanctified. Naniniwala po ba tayo na sa pamagitan ng pagkamatay ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, tayo ay pinabanal? Sabi nga sa Hebrew chapter 10 verse 10, inuulit ko, at dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, always remember, ang ginawa ng Panginoon ay kalooban ng Diyos. Sinunod niya ang kalooban ng Diyos. Nanilinis tayo ni Jesucristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili, at iyo'y sapat na. Naalala ko, kung hindi binago ni Kristo Jesus or hindi niya minsan inalay ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo upang bayaran ang lahat ng ating kasalanan, upang maganap ang ating kabanalan sa harapan ng Diyos Ama, at kung ang ating bawat pagbabayad ng ating mga kasalanan ay ang sinusunod pa natin ay ang Old Testament na ayon sa kautusan, as usual, siguro mga tao ngayon ay parang as usual na lang ang pagkakasala. Kasi noong unang panahon sa Old Testament, bawat pagkakasala ng tao ay magdadala siya ng kambing or bakang bisero katumbas ng kanyang kasalanan para linisin siya sa kanyang pagkakasala. Siguro kung hanggang sa panahon ngayon ay ganun din ang way ng paghingi ng kapatawaran, kung hindi inalay ni Jesus ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Siguro yung mga tao ganun din, parang as usual lang magkasala, no? Kasi sasabihin lang, mangbababae ako ngayon, magnanakaw ako ngayon, isang kambing lang ang katumbas niyan sa aking pagnanakaw ngayon. Magkukurap ako ngayon ng 1 million. Isang bakang bisero lang naman ang kabayaran niyan. No? So, naisip ni Jesus, na sabi nga, inuuto lang yata, no? Naisip ng Diyos Ama, ang tao, inuuto niya lang kanyang sarili, no? At akala nila ako'y kanyang mauuto. So, as usual, kahit na nga ngayon minsanan lang si Jesus Ginawa yun ni Jesus, minsanan lang na siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo. At it's enough, ang tao pabalik-balik pa sa pagkakasala. Minsanan lang yan. How much more kung ang pagsunod natin ng paghingi ng kapatawaran ay katulad ng kautusan panoon noong Old Testament. Kasi sa Old Testament, mayroong pang kalahatan yung atonement, no? Na paglilinis or paghingi ng kapatawaran. Annually yan. Pero mayroon pang everyday na paglilinis. Bising-busy ang mga kaparian noon sa pag-aalay. Kasi bawat tao
everyday, may pumupunta at nagdadala ng mga handog, no, na hayop para ihingi nila ng pagsisisi ang kanilang kasalanang ginawa. So magdadala lang sila. Sabi nga, katumbas lang yan ng kambing or baka ang kanilang kasalanan. So paulit-ulit, as usual na lang. So parang wala. Ang tao ay paulit-ulit lang. So nakita ng Panginoon, mamamatay, pupunta pa rin lahat sa impyerno. Kaya dito nating makikita na sabi nga kalooban ng Diyos na ihandog ng ating Panginoong Hesus. So nandoon yung pagsunod ni Hesus na ihandog siya na isang tao ni isang kasalanan ay wala. Siya lamang yung karapat-dapat. Isang handog, it's enough. Ang kamatayan ni Hesus sa krus ng Kalbaryo is enough. Kaya sabi nga, kung ikaw ay minsan nagkasala, is enough. Kapag ikay humingi ng kapatawaran, tunay na humingi ka ng kapatawaran. Hindi yung paulit-ulit ka sa iyong pagkakasala. Dahil hindi mga kambing or mga hayop ang katumbas ng kabayaran ng iyong kasalanan. Ang ginawa na ng Panginoon may garantiya. Sabi nga, costly nothing. Hindi mapantayan ng anumang kataas na halaga. Dahil ang inalay sa iyo kasalanan ay hindi lamang dugo ng kambing, hindi ang katapat ng iyong kasalanan ay kambing lang ang kabayaran. Always remember, dugo ni Jesus, buhay ni Jesucristo, isang Diyos nagpakatao, namatay para sa iyo, upang hindi ka na pabalik-balik sa iyong pagkakasala, upang sure na ang iyong kapatawaran, at ikaw ay mapabanal. Kapag kahit sabi nga, minsan ka lang humingi ng kapatawaran, it's enough. Hindi yung pabalik-balik ka sa pagkakasala. At as usual na lang, magdadala ka na lang ng hayop. Para bang ang katumbas ng iyong kasalanan ngayon ay katumbas lang ng baka or kambing. So nakita ng Panginoon, niluluko lang ng tao ang kanyang sarili. Nakikita ng Diyos dahil sa kanyang ginawa at sa kanyang ugali kung paano humingi ng kapatawaran, na parang ang kanyang kasalanan ay katumbas lang ng baka or ng kambing. Nakikita ng Diyos Ama at ng ating Panginoong Hesus, mapasa impyerno pa rin ang tao. Kaya sabi nga, minsan lang inihandog, dahil ang kanyang paghandog, ang kanyang dugo, it's enough for you and for me, upang patawarin tayo sa ating kasalanan. And in Jesus Christ, there has no condemnation. Dahil nakita ng Panginoon na ang tao ay minsan lang din, sabi sa Hebrew chapter 9, 27 to 28, itinakda sa tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. So delikado na ang kabayaran lang ng kasalanan ng tao ay ang hayop. Pabalik-balik siya sa kanyang pagkakasala. Nonsense. Minsan lang ang taong mamatay pagkatapos ay ang paghuhukom. Kaya maigi sana kung pabalik-balik din na pagkapatay ng tao, mabuhay siya ulit. Pagkatapos ay kung siya ay mapaimpyerno, ay mabuhay siya ulit. So i-correct niya ang kanyang kasalanan at totoo na ang kanyang paghingi ng kapatawaran kasi mapaimpyerno siya. Hindi trial and error ang kapatawaran ng ating kasalanan. Hindi suntok sa buwan. Ang gusto ng Panginoon, dahil minsanan lang ang taong mamatay, is sure na natin na habang tayo'y nabubuhay, tiyak na tayo ay magsisisi ng ating kasalanan at ang kabayaran nito ay garantiya na tayo'y mapabanal sa pamagitan ng dugo ni Kristo Jesus. Hindi lamang dugo ng kambing
or ng baka ang kabayaran ng iyong ginawang nakakahiyang kasalanan. Sabi sa verse 28, gayon din naman si Kristo'y minsang inihandog dahil minsan lang ang taong mamatay pagkatapos ay ang paghuhukom. So, kapag ang isang taong mamatay ay hindi pala natanggap ang kanyang paghingi ng tawad or hindi nakapaghingi ng tawad, nako, Diyos ko, impyerno ka talaga. Kaya, ang ginawa ng Panginoong Hesus, ang kanyang sarili na. Dahil enough, minsan lang siya namatay para sa iyo at sa akin, sa ating kasalanan. It's enough na garantiya na tayo'y tunay na pinatawad at pinabanal at hindi tayo paulit-ulit sa paghingi ng kapatawaran, no? Dahil anong ibig sabihin? Dahil sa iyong paghingi ng kapatawaran, it's enough na tunay na ikay pinatawad. Kaya sabi nga, gayon din naman si Kristo'y minsang inihandog bilang hain upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, hindi upang ihandog. Always remember, ha? Siya ay muling darating upang hindi na hindi ihandog ang kanyang sarili dahil sa paulit-ulit mong kasalanan. Siya'y darating upang muli dahil sa kasalanan, ay hindi upang ihandog muli dahil sa kasalanan mo, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. So yung mga tunay na humingi ng kapatawaran at nagsisi at pinipreserve ang kanyang sarili bilang pinabanal na ng Panginoon, darating siya sa rapture upang ganapin na niya ang kaligtasan, hindi upang sabi nga ihandog pa sa iyo upang patawarin ka sa pagkakasala muli. Hindi. Darating niya si Jesus upang sabi nga iligtas na, hatulan na yung tunay na naghingi ng kapatawaran at ini-preserve na ang kanyang kabanalan at katuwiran. Madatnan niyang banal at matuwid at buo ang kanyang katauhan, ay makamtan ang katiyakan ng kaligtasan, hindi siya babalik upang sabi nga ay bayaran pa ang iyong kasalanan muli. No. Dahil binayaran na yan ng Panginoon. So, kung binayaran na yan ni Lord Jesus, tapos ikaw pa ulit-ulit ka, baka madatnan ka niya na sabi nga ay nandoon pa sa tinatawag na karumihan, no? Dahil hindi biro ang kanyang ginawa sa iyo upang ganapin ang kapatawaran mo. Kaya, wag yung paulit-ulit ka na magpakarumi. Dapat i-preserve mo na yung sarili. Yamang alam mo na pinatawad ka na ni Kristo Jesus. Dahil tunay din ang iyong paghingi ng kapatawaran. Kaya be sure, always remember, na dugo at katawan ni Kristo Jesus ang inihandog upang mapatawad ang ating kasalanan, upang tayo ay mapabanal. Kapatid, ang katumbas ng kapatawaran ng iyong kasalanan ay hindi lang kambing, kundi dugo ni Kristo Jesus. Hindi lamang baka ang katumbas, kundi dugo at katawan ni Kristo Jesus. Yun lang ang may kapangyarihang mapabanal ka. Nakita ng Diyos, useless ang baka at kambing. Hindi effective sa iyo. Sabi nga, magiging as usual na lang sa iyo ang pagkakasala. Ang reason mo na lang, katumbas lang yan ang pagnanakaw, pangangalunya. Sabi nga, bukas ulit magdadala ako ng kambing. Bukas magnakaw naman ako. Katumbas lang yan, baka. So, hindi ganun. Kaya sabi nga, it's enough yung dugo ni Jesus. Minsan ka humingi ng kapatawaran at yun ay sabi nga, enough na. Kaya, pag ikaw ay humingi na ng kapatawaran, huwag ka nang paulit-ulit. Dahil si Jesus ay minsan lang namatay para sa iyo. Baka madatnan ka niya, paulit-ulit kang nagkakasala. No? Kaya sabi nga dito sa Hebreo chapter 10, 4-7, inihandog ang katawan, always remember, hindi na laman
ng baka or kambing ang inihandog, ang inalay sa iyo kasalanan upang ganapin ang pagpapatawad sa iyo or pabanalin ka, kundi ang katawan ni Jesus. Sabi sa Hebreo chapter 10 verse 4 to 7. Sapagkat ang dugo ng mga turo at ng mga kambing ay hindi makapapawi ng mga kasalanan. See? Nakita ng Panginoon na useless lang ang paghandog sa araw-araw at sabi nga every year na paghingi ng kapatawaran. Paulit-ulit ka lang, parang sinasabi mo lang, inuulit ko ulit na di bali namang magnakaw ako mamaya. Katumbas lang yan ay kambing. Katawan lang yan ng kambing o dugo ng kambing. Hindi ganon. Sabi nga sa verse 5, dahil diyan nang si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo ibig. So, hindi na ng Diyos, sabi ng Diyos, sorry for this word, sabi ng Diyos ay, ngik-ngik mo tao eh. Hindi mo na ako mauto ngayon. Sabi niya, kaya't inihandog mo ang aking katawan upang maging hain. No? So sabi nga, hindi mo na pwedeng sabihin na ang mga hain at handog ng mga hayop ay hindi mo ibig. No? So, hindi mo na pwedeng sabihin na, sige lang Lord magkakasala ako ngayon at mamaya may kambing ka na. No? Parang akala mo lasinggo si Jesus na tuwang-tuwa, no? Ang Diyos na bigyan mo ng kambing or katawan ng aso. Akala mo parang lasinggo lang, no? Yung may pang pangpulutan, no? Magkasala ka ngayon, tapos parang lasinggo lang siya at tuwang-tuwa siya kapag bibigyan mo siya ng katawan ng kambing or baka, no? Sabi nga, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. So, nasusuklam na ang Diyos sa handog mo na kambing at baka. Kaya, ang inihanda na niya upang garantiya na tunay na ikaw at ako'y mapabanal, ikaw na tiyak na humihingi ng kapatawaran, no? Ang katawanan ni Jesus. Sabi nga, sa verse 6, hindi mo kinalulugdan ang mga handog na susunugin. See? Makita na natin. At ang mga handog dahil sa kasalanan, wala na. Hindi na natin mauto ang ating Panginoon, no? Sabi sa verse 7, kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban. Ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. See? Makita natin that Jesus Christ ay masunurin talaga and faithful sa ating Panginoon. Dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Isang kanyang layunin ay ang lubos na mapabanal na tayo. Upang hindi na tayo paulit-ulit sa pagkakasala. Hebreo chapter 9 verse 12, ano pang inihandog niya? Ang kanyang dugo. Katawan at dugo. Sabi sa Hebreo chapter 9 verse 12, minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at bisirong baka ang kanyang dalang handog, kundi ang sariling dugo. Kapatid, sariling dugo ni Jesus ang dala niya sa dakong kabanal-banalan. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin. Kaya pahalagahan natin. Si Jesus ay hindi siya kambing. Si Jesus ay hindi siya baka. Siya Diyos na nagpakatao for the sake of you and for me. Mapabanal lang tayo. Dahil minsan lang tayo mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Ayaw niya na madatnan niya tayo na bago tayo mamatay, nandiyan ka sa pagkakasala. Pabalik-balik ka sa pagkakasala. No? At sabi nga dito, ang resulta ng kanyang handog na katawan at dugo, sabi sa Hebreo chapter 10, 17 to 18, at kanyang ring sinabi pagkatapos, hindi ko na alalahanin pa ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan. See? So, ganun ang kapangyarihan ng katawan at dugo ni Jesus. Talagang hindi na alalahanin pa ng Diyos Ama ang mga kasamaan natin at karumihan ng mga kasalanan. Kaya hindi na dapat tayo pabalik-balik. Dahil yung hiningi mo na kapatawarang iyan, it's
is enough. Kinalimutan na ng Diyos. Kaya wag mong hayaan magmumulto-multo ka pa sa mga kasalanan mo na pabalik-balik ka lang. Dahil hindi mga baka at kambing ang katumbas ng kasalanan mo. Katawan at dugo na ni Jesus upang matiyak ang iyong kabanalan sa pamagitan ng kanyang pagpapatawad sa iyong mga kasalanan at kasalanan ko. Verse 18, sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Minsanan lang, hindi yung paulit-ulit, no? Kaya no need na maghandog ka pa ng baka or ng kambing, no? Hindi na yung kailangan ng Diyos. Actually, yung red heifer na ginagawang ritual ng mga Israelite, ritual na lang nila yun, pero sa totoo lang ay hindi iyon ang hinahanap ng Panginoon sa kanila. Kundi yung taos-puso na nilang pagbalik loob at paghingi ng kapatawaran at pananalig na kay Kristo, na katulad ng nating mga hintil kung paano tayo nanalig kay Kristo Jesus. So kaya hindi na yun ina-appreciate ng Panginoon. Ritual na lang nila yun, pero wala nang kapangyarihan yun sa harapan ng Panginoon. Ang hinahanap na ng Diyos sa kanila ay yung nasumpungan sa atin ng mga hintil na mga Kristiyano, the church na nanalig, na si Kristo'y namatay para sa atin at muling nabuhay, no? Upang lubos na patawarin tayo sa pagkakasala at ganap na pinabanal tayo, sinangtify tayo. Kaya sabi nga dito, yamang alam na natin na tayo'y pinatawad at pinabanal na, magpapatuloy pa ba tayo sa pagkakasala? Sabi sa Roma chapter 6 verse 1 to 2, ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Sabi sa verse 2, hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan. Kaya't hindi na dapat tayong mamuhay sa pagkakasala. Minsan lang. Kapag hiningi na natin ang kasalanan ng iyan, dapat hindi na yan magmumulto. Patay na tayo sa kasalanan ng iyan. Dahil sabi nga, minsan lang ang paghandog ni Jesus. Ganap na. Enough na. Pinatawad ka na sa pagkakasala mo. Kaya wag ka nang paulit-ulit sa kasalanan ng iyong ginawa. Kaya sabi nga, magpapatuloy pa ba tayo? Hindi. Kaya wag mong sabihin na ikaw ay pastor na or mga lingkod ng Diyos, ay sasabihin na, nasa physical pa tayo kaya nagkakasala pa Hindi na reason yun. Ibig sabihin ay hindi ka pa talaga na born again. Hindi ka tunay na nagsisi sa iyong pagkakasala. Kasi nandoon pang desire mo na paulit-ulit sa ginawa mong kasalanan. Pastor ka na, lingkod ka na ng Diyos. Sabi nga, kulto ka pa rin, makilaman ka pa rin, no? So, ibig sabihin, kapag ikay paulit-ulit na, niluloko mo lang yung sarili, at siyasatin mo yung sarili, baka hindi kaya kay Kristo, baka kampon ka na talaga yan ni Satanas. Dahil walang effect sa iyo yung kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya kapatid, siyasatin mo yung sarili. Baka hindi ka kay Kristo. Baka kampon ka na yan ni Satanas. Kasi walang effect sa'yo. Ang dugo ni Kristo at katawang inihandog sa'yo, paulit-ulit ka. Ang ginagawa mo ay satanism. Lalo ng mga cultic leader, sabi nga, sinasamantala ang kahinaan ng mga tupa na inilaan sa iyo ng Diyos. Sabi nga, ikaw ay kampon ni Satanas kung walang effect sa iyo ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya sabi nga dito, dahil kung nagpapatuloy pa tayo sa pagkakasala, kahit alam mo na ang ginawa ni Kristo para sa iyo sa krus, sabi sa mga ngaral chapter 4 verse 1 to 2 and 3, sabi sa verse 1, nakita ko ang kawalan ng katarungan sa daigdig. Ang mga inaapi ay lumuluha, ngunit walang tumulong sa kanila, sapagkat makapangyarihan ang sumisiil sa kanila. Ibig sabihin, mga satanism na ang sumisiil sa kanila. Wala nang katarungan, no? Kaya makita natin na sabi sa verse 2, dahil dito, naisip kong mas mapalad ang mga patay kaysa mga buhay. Can you imagine na sabi ni King Solomon,
kung ating titingnan, si King Solomon, naranasan niya ang lahat ng karangyaan, no? Lahat ng pinuno niya ang nais ng kanyang laman. 1,000 ba naman higit ang kanyang mga asawa, 1,000, no? At ang mga kayamanan. But always remember, naging backslider si Solomon. Iniwanan siya ng Diyos. Katulad ni Saul. At naganap ang sumpa ng Panginoon na talagang, sabi nga ay nahati ang kingdom na ipinagkakatiwala ng Diyos sa angkan ni David. Kaya doon mo nakita, dahil sa kasalanan ni Solomon, kaya nakita ni Solomon na talagang sabi niya ay mas mapalad na lang. Kaya nasabi niya yun Sabi niya, mas mapalad ang mga patay kaysa mga buhay. Kasi naranasan niya kung paano siya iwan ng Panginoon dahil sa kanyang pagkakasala. Paulit-ulit ba naman 1,000 ba namang asawa So, ibig sabihin 1,000 na pagkakasala. No? At yung 1,000 na yan is katumbas ng mga Diyosan na sinasamba ng kanyang mga asawa. Sumasamba din siya. Kaya iniwanan talaga siya ng Santong Espiritu. Kaya empty ang kanyang damdamin. Kaya kung ating titingnan yung kanyang mga hinaing, ranas niya ito sa presence ni Lord. Sabi niya, dahil dito naisip kong mas mapalad ang mga patay kaysa mga buhay. See? Nakita ni King Solomon kung gaano ka-miserable ang isang taong matalino, mayaman, pero nasa pagkakasala siya, paulit-ulit siyang nagkasala. No? Sabi sa verse 3, ngunit higit na mapalad ang mga hindi na isinilang, sapagkat hindi na nila nakita ang kasamaan sa ibabaw ng lupa. Kaya mas mapalad yung mga bata na namatay na sa sinapupunan, hindi na naranasang nabuhay. Pero pera ito yung mga bata na sabi nga ay inabort, no? Pinatay sa sinapupunan ng kanyang ina. Ang nagkakasala dito ang ina at ang pumatay ng pitos, ang mga hilot or ang mga doktor at ang magulang, ang nanay at ang tatay, na sabi nga pina-abort ang bata sa sinapupunan. Pero kung hindi naman niya pina-abort, ngunit mula pa sa sinapupunan ng ina ay patay na ang bata, mapalad yung batang ito. Bakit? Ito yung sinasabi ni hindi na niya naranasan na mabuhay sa mundo, dahil kapag mabuhay sa mundo, grabe yung kasalanan sa mundong ito So kung hindi ka totoo na nagsisi sa iyong pagkakasala, impyerno ang bagsak mo Pero kung bata ka pa, sa sinapupunan ka pa, sa pitos ka pa ng iyong ina at ikay namatay na, kaya ito yung sinasabi ni King Solomon, kay palad niya. Bakit? Kasi hindi niya naranasang magkasala. Dahil ang pitos na ito ay tunay na sa langit siya pupunta. Kisa ipanganak pa siya sa mundong ito at makaalam pa siya ng kasalanan. At paulit-ulit sa pagkakasala. Miserable ang kanyang buhay. Kaya doon nakita ni King Solomon, nakita niya, na-realize niya siguro, mas maigi pang hindi ako pinanganak. No? Kaya sinabi din ni Jesus kay Judas Iscariote na ang nagkanulo sa kanya, na sabi sa Marcos chapter 14 verse 21, sabi niya, papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit sa aba ng taong magkakanulo sa kanya, mabuti pa sa taong yaon ang hindi na ipinanganak. So kaya kapatid, katulad ni Judas, sabi nga, kung ikaw ay paulit-ulit sa iyong kasalanan, sinasabi mo you are born again, you are a Christian, pero paulit-ulit ka sa iyong pagkakasala, alam mo, mas maigi pa na namatay ka na lang sa sinapupunan ng iyong ina, or sabi nga, hindi ka na lang ipinanganak. Katulad ni sinabi ng Diyos sa kay Judas, kisa maging kampon ka ni Satanas, maging, sabi nga, oo may asawa ka nga, pero mas maigi nang wala kang asawa kaysa laging kasama mong asawa mong Satanas. So, kaya kapatid, kung hindi mo magawang magsisi at sa iyong kasalanan at nagsisisi ka ngunit pabalik-balik ka, sabi nga
ng Panginoong Hesus kay Judas, mas mainam na hindi ka na ipinanganak kisa ipinanganak ka pero naging instrumento ka ni Satanas upang sabi nga sirain ang buhay ng kanyang mga pinabanal. Kaya ang sabi, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag na ninyong patigasin ang inyong ulo o puso. Sa Hebreo chapter 3 verse 15, ito nga ang sinabi ng kasulatan, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo, gaya ng inyong ginawa nang maghimagsik kayo sa Diyos. See? Kaya sa lahat ng mga tunay na nasa kay Kristo, ang sabi ng Diyos, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya, magpakabanal. Sa Hebreo chapter 4, 14-16, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya, yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Verse 15, ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng para ay tinukso siya tulad natin, ngunit hindi nagkasala. So kaya din natin na kahit tayo tinukso, nandoon na hindi tayo magkakasala dahil masagana ang habag ng Diyos. Hindi tayo paulit-ulit sa ating mga kasalanan dahil ganap na ang pagpapatawad at pagpapabanal sa atin ng Panginoon. Kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at tayo'y kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng kailangan natin ito. Kaya kapatid, preserve yourself, preserve ang buhay na ibinigay ng Diyos sa iyo na ikaw ay pinabanal. Inalay ng Diyos sa iyo ang kanyang katawan at ang kanyang dugo upang mapabanal ka, upang ganap ang iyong tagumpay at ganap ang iyong kaligtasan. To God be all the glory. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ama, thank you na ikaw ang Diyos ang magpala sa amin sa pamagitan ng iyong salita.